itinapon na parang basurang walang halaga. Pinagnakawan ng dangal at yaman sa sarili kong tahanan habang ang bangkay ni Papa ay sariwa pa sa alaala. Ang akala kong kalinga ni Miranda, isa palang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Pero nagkamali sila. Hindi ako susuko hanggat hindi nababawi ang lahat. Sino ang lalaking yon na biglang sumulpot sa gitna ng aking impyerno? Magiging tagapagligtas ba siya o panibagong sugat? Huwag kang mag-alala, Attorney Suarez. Konting-konti na lang. Makukuha na rin natin ang huling pirma ni Isabel. At kapag nangyari yon, itatapon ko siya sa mental hospital kung saan siya nararapat. Sino ba naman ang maniniwala sa isang babaeng baliw na hindi man lang nagawang iligtas ang sariling ama? Napatigil ang mundo ko sa likod ng mabigat na pintong gawa sa Nara. Hawak ko ang isang tray ng mainit pang bibingka, ang paboritong kakanin ni Miranda na maingat kong niluto sa loob ng 3 oras. Gusto ko siyang aliwin dahil akala ko pareho kaming nagluluksa sa pagkamatay ni Papa noong nakaraang buwan. Ngunit ang boses na narinig ko mula sa loob ng silid-aklatan ay hindi boses ng isang nagdadalamhating byuda. Iyon ay boses ng isang ahas na dahan-dahang humihigpit ang lingkis sa aking leeg. Dahan-dahang nanginig ang aking mga daliri. Ang init ng porselanang hawak ko ay tila naging yelo na nanunuot sa aking balat. Narinig ko ang mahinang tawa ni Attorney Suarez, ang taong pinagkatiwalaan ni Papa sa loob ng 20 taon. You're brilliant, Miranda. Ang bilis mong napaniwala. Ang lahat na mahina, ang kapit ni Isabel, sa realidad, simula nang mamatay si Don Enrique. Pero sigurado ka ba? Baka makahalata ang board of directors. They won't. Pinapalitan ko ang mga bitamina niya ng sedatives gabi-gabi. She's too drugged to even know what day it is. Isang pirma na lang sa waiver ng inheritance at atin na ang lahat ng ari-arian ng mga Cole. Sagot ni Miranda na may halong panunuya. Ang tray na hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga kamay. Walang pasabog na tunog, ngunit ang pagtama ng porselana sa makapal na alpombra ay tila isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ang bibingkang pinaghirapan ko ay nagkalat sa sahig. Parang ang buhay ko na unti-unting dinudurog ng mga taong itinuring kong pamilya. Kasabay nito, ang puso ko ay tila itinarak sa gitna ng nagbabagang bakal. Hindi lang pala yaman ang ninanakaw nila sa akin. Ninanakaw nila ang aking katinuan, ang aking dangal, at ang alaala ng aking ama. Bumukas ang pinto. Tumambad sa akin ang mukha ni Miranda. Ang mapupulang labi, ang mga matang tila walang kaluluwa, at ang suot niyang mamahaling perlas na binili pa ni Papa para sa kanya. Wala akong nakitang gulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, Isabel, kanina ka pa ba dyan? Sayang naman ang niluto mo. Parang ang ganda ng pagkakagawa mo rito, pero ngayon, basura na. Wika niya habang dahan-dahang tinatapakan ang nagkalat na kakanin sa sahig gamit ang kanyang matutulis na stilettos. Bakit, Miranda? Bakit mo ito ginagawa? Halos pabulong kong tanong. Ang lalamunan ko ay tila may nakabara na bubog. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Matapos ang lahat ng pagsisilbi ko sa kanya, matapos kong isantabi ang sarili kong pangarap para alagaan siya at si Papa, ito ba ang isusukli niya? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Bakit? Dahil sawang-sawa na akong maging pangalawa lang. Sawang-sawa na akong maging anino ng nanay mong matagal nang patay. At ikaw? Masyado kang mabait, Isabel. Sa mundong ito, ang mga tulad mong malalambot ang puso ay tinatapak-tapakan lang. Biglang may narinig akong mahinang hagulgol mula sa dulo ng pasilyo. Si Lulu. Ang bunsong kapatid ko na wala pang 10 taong gulang. Nakatayo siya roon, yakap-yakap ang isang lumang litrato ni Papa na tila basang-basa ng kanyang mga luha. Ang mga braso niya
ay may mga bakas ng pasa. Mga pasang akala ko ay dahil sa kalikutan niya. Ngunit ngayon ay alam ko na ang totoong dahilan. Ate, tawag ni Lulu sa akin, ang boses ay puno ng takot. Tiningnan ni Miranda si Lulu nang may pandidiri. At ang batang iyan, huwag kang mag-alala, Isabel. Kapag nakuha ko na ang lahat, isusunod ko siyang itapon sa kung saang ampunan. Wala siyang silbi sa akin. Nanigas ang buong katawan ko. Maaari nilang kunin ang pera, ang bahay, at ang kumpanya. Pero hinding-hindi ko hahayaang hawakan nila ang kapatid ko. Ang dating takot sa aking mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ngunit bago pa ako makakilos, tinawag ni Miranda ang dalawang gwardiya. Dalhin niyo na si Isabel sa itaas. Siguraduhing nainom niya ang gamot niya. Mukhang lumalala na naman ang kanyang delusyon. Utos ni Miranda habang tumatawa ng mahina. Habang kinakaladkad ako paakyat sa hagdan, nakatingin lang ako kay Lulu na pilit na hinahabol ang aking mga kamay. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang palayo sa kalayaan. Ang bawat tibok ng puso ko ay isang sumbat sa aking sarili. Bakit naging ganito kabulag ang aking pagtitiwala? Sa loob ng madilim kong silid, habang nakadikit ang aking noo sa malamig na sahig, isa lang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At higit sa lahat, sino ang makakarinig sa sigaw ng isang babaeng itinuring na ng mundo na baliw? Ang liwanag ng naglalakihang chandelier sa loob ng marangyang mall na ito ay tila mga matang nanghuhusga sa akin. Nakasuot ako ng isang mamahaling puting bestido. Ang aking mukha ay makapal ang pagkakamakeup para itago ang pangingitim ng ilalim ng aking mga mata dahil sa kawalan ng tulog at ang pamumutla ng aking balat. Sa tabi ko, si Miranda ay nakangiti nang matamis sa mga reporter. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Isang hawak na tila isang bakal na posas. My stepdaughter is doing much better now. Malambing na pahayag ni Miranda sa harap ng mga kamera. We're just having a simple family day out to help her recover from the trauma of losing Don Enrique. Diba, Isabel? Anak? Pilit kong iginalaw ang aking mga labi para ngumiti. Kahit ang totoo ay pakiramdam ko ay hihimatayin na ako dahil sa gamot na ipinilit nilang ipainom sa akin bago kami umalis. Tumingin ako sa ibaba, kung saan si Lulu ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig. Habang hawak ang laylayan ng aking damit, alam kong natatakot siya. Alam kong mas gusto niyang magtago sa ilalim ng kama kaysa magpanggap sa harap ng mga taong ito. Nang matapos ang sandaling iyon para sa publiko, kinaladkad kami ni Miranda patungo sa isang mas pribadong bahagi ng mall, malayo sa mga lente ng kamera. Ang kanyang matamis na ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na talim sa kanyang mga mata. You almost ruined it, Lulu. Bakit hindi ka man lang ngumingiti? Mukha kang bata na namatayan ng pusa. Bulyaw ni Miranda, habang papasok kami sa isang pasilyo patungo sa mga banyo. I'm sorry, Tita Miranda. I want to go home. Pabulong na sagot ni Lulu. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na ibon na malapit ng bawian ng buhay. Hindi nagdalawang isip si Miranda. Itinulak niya si Lulu sa pader ng pasilyo at itinaas ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay hindi ko narinig. Ngunit nakita ko ang marahas na paglingon ng ulo ni Lulu at ang mabilis na pagpula ng kanyang pisngi. Ang aking puso ay tila sasabog sa galit. Sinubukan kong humakbang palapit, ngunit ang aking mga tuhod ay tila gawa sa jelly dahil sa sedatives. Huwag mong saktan ang kapatid ko, sigaw ko. Ngunit ang boses ko ay mahina at paos. Shut up, Isabel. Pareho kayong walang silbi. Akmang sasampalin din ako ni Miranda nang biglang may isang malalim at baritonong boses ang pumutol
sa katahimikan ng pasilyo. "Is there a problem here, madam?" Napatigil si Miranda. Sabay kaming lumingon sa pinagmulan ng boses. Nakatayo roon ang isang lalaki na may tindig na tila isang tore ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang dekalidad na charcoal gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang malapad na balikat. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng kutsilyo na nakatitig ng diretso kay Miranda. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para palamigin ang hangin sa paligid namin. I'm sorry, who are you?" "This is a private family matter," nautal na sagot ni Miranda. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging edukada. Lumapit ang lalaki. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang banta. Huminto siya sa harap mismo ni Miranda na mas matangkad siya ng halos isang ulo. "Family matter? I don't think hitting a child and threatening a vulnerable woman counts as a family matter. That looks more like a crime to me. Wala kang alam. My stepdaughter is mentally unstable." Depensa ni Miranda. Itinuro ako ng may halong pandidiri. Tumingin sa akin ang lalaki. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ko nakita ang panghuhusga sa kanyang mga mata na madalas kong makita sa iba. Nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pagkilala. Tila nakikita niya ang apoy sa loob ko na pilit na pinapatay ni Miranda. Bumaling siya kay Lulu na kasalukuyang nakatakip ang muka at umiiyak. Lumuhod siya ng isang tuhod para mapantayan ang bata. Kinuha niya ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Lulu. "Huwag kang matakot. Maliit na anghel. Tapos na ang bagyo." Ang boses niya ay naging malambot. Tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Nanlaki ang mga mata ni Miranda sa galit at kahihiyan. "How dare you interfere? Guards! Guards!" Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya ng mall, may mabilis na kinuha ang lalaki mula sa kanyang bulsa habang tumatayo siya. Sa isang iglap, habang abala si Miranda sa pagsigaw sa mga gwardiya na papalapit na, naramdaman ko ang pagdait ng kanyang kamay sa aking palad. Mabilis, maingat at puno ng kuryente. May isiningit siyang isang maliit na papel sa bulsa ng aking bestido. "My name is Ethan Cole." Wika niya ng malakas para marinig ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "And I suggest you walk away now, madam, before I decide to make this family matter a national headline. My lawyers are just one call away." Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Miranda nang marinig ang pangalang Cole. Sino ang hindi nakakakilala sa mga Cole? Ang pamilyang may-ari ng isa sa pinakamalaking investment firm sa Asia. Galit na hinila ni Miranda ang aking braso para paalisin kami. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpakaladkad ng ganoon kadali. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Ethan. "Salamat," pabulong kong wika. Hindi siya sumagot, ngunit ang pagtango niya ay sapat na. Habang papalayo kami, naramdaman ko ang bigat ng papel sa aking bulsa. Ang aking mga daliri ay humawak dito ng mahigpit. Tila ito ang huling salbabida sa gitna ng malawak na karagatan. Sa unang pagkakataon, matapos ang pagkamatay ni Papa, naramdaman ko na hindi na ako mag-isa sa pakikipaglaban. Sino-sino ba talaga si Ethan Cole? At bakit parang ang bigat ng pangalang yon sa puso ko? Ngunit isa lang ang sigurado. Sa gabing ito, may isang lihim na mensahe na magiging mitya ng aking pagbabalik. Ang gabi sa loob ng aming mansyon ay tila isang malawak at madilim na kabaong. Malamig ang hangin na pumapasok mula sa awang ng bintana, at ang katahimikan ay nababasag lamang ng marahang paghampas ng mga sanga ng puno sa labas. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang dahan-dahang binubuklat ang maliit na papel na isinilid ni Ethan Cole sa aking bulsa. "Huwag kang susuko. Hindi ka baliw, Isabel. Alam ko ang katotohanan. Kung handa ka ng lumaban,
Hanapin mo ang paraan para makipag-ugnayan sa akin. Narito ako para ibigay ang hustisyang ninakaw sa'yo. Easy. Binasa ko ang mga salitang iyon nang paulit-ulit hanggang sa lumabo ang aking paningin dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Isang estranghero, isang lalaking hindi ko naman kilala, ang nagbigay sa akin ng higit na lakas kaysa sa mga taong kasama ko sa bahay na ito. Ngunit sa kabilang banda, may isang bahagi ng puso ko ang nag-aalinlangan. Ang tinatawag nating utang na loob. Pinaniwala ako ni Miranda na siya ang nag-alaga kay Papa hanggang sa huling hininga nito. Sapat na ba ang narinig ko sa silid-aklatan para talikuran ang babaeng itinuring kong pangalawang ina? Ngunit nang maalala ko ang mga pasa sa braso ni Lulu, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Narinig ko ang mahina at ritmikong tunog ng mga takong sa labas ng aking pinto. Mabilis kong isinilid ang papel sa loob ng punda ng aking unan at humiga ng maayos. Pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, kasabay ng amoy ng mamahaling pabango ni Miranda na tila lason na humahalo sa hangin. Isabel, gising ka pa ba? Tanong niya. Ang boses ay tila isang mapagkalingang ina, ngunit alam ko na ang bawat pantig niyon ay puno ng panlilinlang. Hindi ako sumagot. Naramdaman ko ang paglubog ng kama nang maupo siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking buhok, isang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay nagpapatayo ng aking mga balahibo sa dumi. Kailangan mong inumin ang gamot mo, anak, para hindi ka na magkaroon ng mga delusyon tulad ng nangyari sa mall kanina. Nakakaya ang ginawa mo, marami ang nakakita. Wika niya habang iniaabot ang isang baso ng tubig at ang dalawang maliliit na tabletang kulay asul. Dahan-dahan akong bumangon, pilit na nagmukhang tuliro at mahina. Tiningnan ko siya, nang diretso sa mga mata, naghahanap ng kahit konting bahid ng konsensya, pero wala akong nakita, kundi ang kislap ng tagumpay. Kinuha ko ang mga tableta at isinubo ang mga ito, ngunit sa halip na lunukin, maingat ko itong itinago sa ilalim ng aking dila. Uminom ako ng tubig at ipinakita sa kanya ang walang lamang bibig. Good girl. Matulog ka na, Isabel. Bukas, magiging maayos din ang lahat. Anya bago tumayo at lumabas ng silid. Nang marinig ko ang paglock ng pinto mula sa labas, mabilis kong idinura ang mga tableta sa isang tissue at itinapon ang mga ito sa banyo. Hindi nila ako tuluyang mapapatulog. Hindi na muli. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa pinto at idinikit ang aking tainga sa kahoy. Narinig ko ang marahang pagsara ng pinto ng silid ni Miranda sa dulo ng pasilyo. Ngunit may isa pang tunog na kumuha ng aking atensyon. Ang tunog ng kanyang telepono na nagriring sa katahimikan ng gabi. Hello? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong tatawagan sa oras na ito. Narinig kong bulong ni Miranda mula sa pasilyo. Tila lumabas siya ng kanyang silid para hindi marinig ng kung sino. Ano? Ang mga preno. Sinigurado mo bang walang bakas? Hindi dapat malaman ng sino man na hindi aksidente ang nangyari kay Enrique. Nanigas ang buong katawan ko. Ang aking ama. Hindi siya namatay sa isang simpleng aksidente sa sasakyan. Pinatay siya. Pinatay nila ang aking ama para sa yaman na ito. Ang sakit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang nagniningas na puot na tila gustong sumabog sa aking dibdib. Bumalik ako sa aking kama at niyakap ang natutulog na si Lulu na lumipat sa aking silid dahil sa takot. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang buhok. Pangako, Lulu, gagawin ko ang lahat. Hinding-hindi tayo magiging biktima sa sarili nating tahanan. Sa gitna ng aking pagdadalamhati at pagpaplano, isang mahinang tunog ang narinig ko mula sa aking bintana. Parang may maliit na bato na tumama sa salamin. Mabilis akong lumapit at sumilip sa ibaba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo ang isang bulto ng lalaki sa hardin. Ang kanyang tindig ay hindi mapagkakamalan. Si Ethan Cole.
Nakatingala siya sa aking bintana. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pangako. Sa sandaling iyon, alam ko na nagsimula na ang totoong laban. Ang gabi ay madilim, ngunit ang sikat ng araw ay hindi na magtatagal at sisikat din para sa hustisyang hinihingi ng aking pamilya. Aman, bakit mo ako tinutulungan? Isang estranghero ka lang sa buhay namin at wala kang mapapala sa isang babaeng tinalikuran na ng mundo. Iyan ang mga salitang lumabas sa aking nanginginig na mga labi habang nakatayo ako sa balkonahe, nakatingin sa mga mata ni Ethan Cole. Maingat siyang umakyat sa malaking puno ng mangga na nakadikit sa aking silid. Isang panganib na hindi ko akalaing gagawin ng isang bilyonaryong katulad niya. Nakasuot siya ng itim na jacket at ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng anino sa kanyang matatalas na panga. Sa mga sandaling iyon, habang hawak ko pa rin ang lumang litrato ni Papa, nabasa ng aking mga luha, ang pagkakaiba namin ay tila langit at lupa. Siya ang simbolo ng tagumpay. Ako naman ay isang bilanggo sa sarili kong tahanan, amoy gamot at puno ng pighati. Ang mitya ng aking pagkatao ay halos supos na. Ngunit ang lalaking ito ay nakatitig sa akin na tila nakikita ang isang reynang nawalan lamang ng korona. Hinawakan ni Ethan ang rehas ng balkonahe, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Dahil 10 taon na ang nakalilipas, may isang batang babae na humingi rin ng tulong sa akin, ang kapatid ko. Pero dahil sa takot ko, sa kapangyarihan ng mga taong nakapaligid sa amin, tumalikod ako. At ang pagtalikod na yon ang naging mitya ng kanyang buhay. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi, puno ng isang uri ng pagsisisi na tila isang bukas na sugat na hindi kailanman naghilom. Doon ko naintindihan. Hindi lang ako ang kanyang inililigtas niya rin ang kanyang sarili mula sa multo ng nakaraan. Ang hapdi sa kanyang boses ay tila isang karayom na tumutusok sa aking puso. Nagpapaalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang krus na pinapasan. Hindi mo kailangang mag-isa, Isabel. Dagdag niya, sabay abot ng isang maliit at manipis na kagamitan. Isa itong recorder. Itago mo ito. Kailangan nating makuha ang pag-amin ni Miranda tungkol sa pagkamatay ng ama mo at sa pagnanakaw niya sa iyong mana. Pero paano? Binabantayan nila ang bawat galaw ko. Pabulong kong sagot. Ang kaba ay muling bumabangon sa aking dibdib. Gagamitin natin ang sarili nilang laro. Miranda wants the world to believe you're losing your mind. Then give it to her. Magpanggap kang tuluyan ng nawawala sa sarili. Kapag inakala niyang wala ka ng laban, doon siya magiging kampante. Doon siya magkakamali. Ang plano ay tila isang mapanganib na sayaw sa bingit ng bangin. Ang magpanggap na baliw, habang ang bawat himaymay ng aking utak ay naghahanap ng katarungan. Tiningnan ko ang recorder sa aking palad. Isang maliit na bagay, pero may kapangyarihang magpabagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Biglang hinawakan ni Ethan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng buhay sa aking nanlalamig na katawan. I promise you, Isabel, hinding-hindi ka na babalik sa ulan. Ako ang magiging silong mo hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Isang saglit ng katahimikan ang namayani sa amin. Isang sandali kung saan ang aming mga hininga ay nagsama sa malamig na hangin ng gabi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak ng isang tunog na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng aking pinto. Ang ritmikong pagtama ng takong ni Miranda sa matigas na sahig ng pasilyo. Isabel, bakit parang may kausap ka? Ang boses ni Miranda ay tila isang malapit na banta, puno ng hinala. Nanlaki ang aking mga mata. Tumingin ako kay Ethan na mabilis na tumango at dahan-dahang bumaba mula sa balkonahe. Tila isang anino na nilamon ng kadiliman ng hardin. Mabilis kong isinara ang pinto ng balkonahe at tumalon sa aking kama. Isiniksik ang recorder sa ilalim ng aking unan
kasama ng litrato ni Papa. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag at ang matalas na titig ni Miranda. Tiningnan niya ang buong silid. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat sulok. Hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa aking bintana na may konting awang pa. Sino ang kausap mo, Isabel? O baka naman, nagsisimula ka na talagang makarinig ng mga boses na wala naman. Ang kanyang tawa ay tila isang kaskas ng kutsilyo sa baso. Yumakap ako ng mahigpit kay Lulu na nagising dahil sa ingay. Wala, tita. May pumasok lang na malaking ibon sa balkonahe. Isang ibon? Lumapit si Miranda at hinaplos ang aking pisngi. Ang kanyang mga kuko ay malamig na parang bangkay. Sana lang ay hindi yun isang ibon na magdadala sa'yo sa mas malalim na kapahamakang hindi mo na kayang takasan. Nang muli niyang isara ang pinto at ilak ito, naiwan akong hinihingal sa dilim. Hawak ko ang aking dibdib. Dinarama ang mabilis na tibok ng aking puso. Ganito na lang ba? Ang bawat hininga ko ba ay kailangang maging isang sugal? Ngunit habang nakatingin ako sa dilim ng hardin kung saan naglaho si Ethan, alam kong wala na ang takot na dating lumulumpo sa akin. Ang apoy ng katarungan ay nagsimula ng mag-alab. At sa pagkakataong ito, hindi ako titigil hanggat hindi natutupad ang bawat pangako ng paghihiganti. Tingnan mo siya, attorney. Kausap na naman ng hangin. Parang mas lalong lumala ang lagay niya simula nang mamatay si Enrique. Sayang, napakaganda pa naman sana, pero wala na talagang laman ng utak. Narinig ko ang tawa ni Miranda mula sa pintuan ng aking silid. Nakatitig lang ako sa bakanting pader. Hindi kumukurap. Hinahayaang tumulo ang laway sa gilid ng aking labi. Sa loob ko, bawat himaymay ng aking utak ay gising na gising. Nagbibilang ng bawat segundo ng kanilang panlalait. Ang bawat salita nila ay tila isang latigo na humahagupit sa aking dangal. Pero kailangan kong tiisin. Kailangan kong maging pinakamahusay na aktres sa entabladong ito ng kasinungalingan. Mas mabuti na yan, Miranda. Sagot ni Attorney Suarez na naririnig ko ang pagbuklat ng mga papeles. Mas madaling ipaliwanag sa Board of Directors kung bakit kailangan nating ilipat ang lahat ng shares sa pangalan mo. Sino ba ang magtitiwala sa isang babaeng hindi man lang makilala ang sariling anino? Habang naglalakad sila palayo, dahan-dahan kong inilabas ang maliit na recorder mula sa ilalim ng aking suot na bestido. Nakaipit ito sa aking bewang, nakatago sa makapal na tela. Naitala ko ang bawat salita nila, ang pag-amin sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya at ang plano nilang tuluyan akong alisin sa landas nila. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit, pero pinilit kong kumalma. Hindi pa ito ang tamang oras para sumabog. Nang maramdaman kong ligtas na ang paligid, lumingon ako sa ilalim ng lamesa kung saan nakatago si Lulu. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Tinitingnan ako na tila ba natatakot din siya na baka totoo ngang nawawala na ako sa sarili. Ate, okay ka lang ba talaga? Pabulong niyang tanong. Ang boses ay tila isang munting hininga sa katahimikan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang aking mga mata ay muling naging matalas at puno ng buhay. Huwag kang matakot, Lulu. Bahagi lang ito ng plano. Halika rito, mag-aaral tayo. Dahil bawal na kaming lumabas at hindi na pinapapasok si Lulu sa paaralan, kinuha ko ang isang maliit na kapirasong papel at lapis na itinago ko sa ilalim ng alpombra. Habang nagsasalita ako sa hangin ng malakas para marinig ng mga katulong na nagmamanman sa labas, lihim kong itinuturo kay Lulu ang kanyang mga aralin sa math. 10, bawasan ng 5. Ilan ang natira, Lulu? Bulong ko habang ang boses ko sa labas ay tila humihingi ng tulong sa mga multo. 5, ate, sagot ng bata. Ang kanyang maliit na mukha ay unti-unting sumisilay ang kislap ng talino sa kabila ng takot.
Ang sandaling iyon, ang pagtuturo ko sa aking kapatid sa gitna ng isang baliw na pagpapanggap ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Ito ang aking tagumpay sa gitna ng pagkatalo. Sa bawat numero na nasasagot ni Lulu, nararamdaman kong hindi pa kami tuluyang natatalo ng kadilimang ito. Nang sumapit ang hating gabi, habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan sa labas, dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Gamit ang mga teknik na itinuro sa akin ni Ethan sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, maingat akong naglakad patungo sa study room ni Papa. Alam kong may itinatagong itim na notebook si Papa, isang journal kung saan niya isinusulat ang lahat ng kanyang mga hinala tungkol sa katiwalian sa kumpanya bago siya mamatay. Hinalughog ko ang bawat sulok, bawat drawer, hanggang sa maramdaman ko ang isang matigas na bagay sa likod ng isang lumang painting ng aming pamilya. Ang itim na notebook. Ang puso ko ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan habang binubuklat ko ito. Naroon ang mga listahan ng mga pekeng transaksyon ni Attorney Suarez at ang mga ebidensya ng pag-aabuso ni Miranda sa pondo. Ngunit nang marating ko ang huling pahina, ang pahinang inaasahan kong naglalaman ng kanyang huling testamento o ang katotohanan tungkol sa kanyang aksidente, ay napatigil ako. Punit ang huling pahina. Malinis ang pagkakapunit, tila ba sadyang inalis para walang matira ni isang bakas ng katotohanan. Sino ang kumuha nito? Alam ba ni Miranda ang tungkol sa notebook na ito? O may iba pang tao sa bahay na ito na may hawak ng susi sa aming kalayaan? Napalingon ako nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis kong isiniksik ang notebook sa loob ng aking damit at tumayo ng tuwid. Muling ibinalik ang tulirong tingin sa aking mga mata. Bumukas ang pinto at tumambad si Miranda. May hawak na flashlight. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyo sa ilalim ng liwanag. Ano ang ginagawa mo rito sa dilim, Isabel? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng hinala. Tumingin ako sa kanya. Turo ang isang bakanting silya. Si Papa, sabi niya. Gutom na raw siya, tita. Tiningnan ako ni Miranda ng matagal. Parang sinusukat kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pangungutya. Gutom na siya? Patay na ang tatay mo, Isabel. At ikaw ay malapit na ring mabulok sa sarili mong mga delusyon. Nang talikuran niya ako, naramdaman ko ang bigat ng notebook sa aking dibdib. Ang huling pahina ay wala na, pero ang laban ay kakaumpisa pa lang. Sa bawat segundo na lumilipas, ang babalat kayong suot ko ay unti-unting nagiging isang baluti. Hindi ako baliw. Ako ang magiging bangungot na hindi nila inaasahan. Ang aming mansyon ay muling nabuhay, ngunit hindi sa paraang gusto ni Papa. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng mamahaling alak, mga bulaklak na tila galing sa punerarya sa sobrang bango, at ang nakakabinging tawanan ng mga taong ang tanging alam ay sumamba sa pera. Ito ang gabi ng mga ahas. Nag-imbita si Miranda ng mga potensyal na investor para sa kumpanya, at ang pangunahing bida sa gabing ito ay walang iba kundi si Ethan Cole. Inutusan ako ni Miranda na magsuot ng isang lumang bestido na tila kupas na para lalong magmukhang totoo ang aking pagiging baliw. Habang ang lahat ay nakasuot ng seda at brilyante, ako ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Tinitiyak na ang aking recorder ay maayos na nakatago sa ilalim ng aking buhok. Look, Mr. Cole, I'm so sorry you have to see her like this. Marahang wika ni Miranda habang nakakapit ang kanyang kamay sa braso ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila pulot na puno ng lason. My poor stepdaughter, Isabel. Ever since the accident, she's never been the same. It's a heavy burden to carry. But I promised Enrique I'd take care of her. Mula sa aking kinaupuan, nakita ko si Ethan. Napakakisig niya sa kanyang itim na taksido. Ang kanyang presensya
ay tila isang malakas na agos na tumatama sa pader ng mga kasinungalingan ni Miranda. Tumingin siya sa akin, isang panandaliang sulyap na tila isang lihim na mensahe. Sa kabila ng galit ko kay Miranda, nakaramdam ako ng isang kakaibang kirot sa aking dibdib nang makita ko ang kamay ni Miranda na nakadapo sa kanyang braso. Isang uri ng pagseselos na wala sa lugar, isang pakiramdam na hindi ko dapat nararamdaman sa gitna ng laban na ito. "She has beautiful eyes, Madam Miranda," sagot ni Ethan. Ang boses niya ay malalim at walang emosyon. Minsan, ang mga taong inaakala nating walang malay ay sila palang nakakakita ng katotohanang pilit nating itinatago. Napatigil si Miranda sa tawa. Tila tinamaan siya sa sinabi ni Ethan, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang maskara. "Oh, you're so poetic, Mr. Cole. Come, let's talk business in the study." Habang naglalakad sila palayo, inutusan ako ng isa sa mga katulong na dalhin ang isang tray ng mga kanape sa mga bisita. Isang pagkakataon para makalapit at makinig. Dahan-dahan akong tumayo, dinala ang tray ng may nanginginig na mga kamay, pilit na ginagaya ang kilos ng isang taong nawawala sa sarili. Nang dumaan ako sa tapat ni Attorney Suarez, nakasalukuyang nakikipag-usap sa isang negosyante, nakuha ng isang bagay ang aking atensyon. Dahil sa liwanag ng chandelier, malinaw kong nakita ang isang mahaba at tila sunog na peklat sa likod ng kanyang leeg, malapit sa kanyang panga. Tumigil ang tibok ng puso ko. Naalala ko ang huling gabi, bago ang aksidente ni Papa. Isang lalaking nakaitim ang nakita kong lumabas mula sa study room. At ang tanging natandaan ko ay ang peklat na yon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Attorney Suarez, hindi lang siya ang utak sa pagnanakaw ng pera. Siya ang mismong naroon nung gabing binalak ang kamatayan ni Papa. Ang galit na naramdaman ko ay tila isang apoy na gustong sumabog. Ngunit pinilit kong manatiling tahimik. Sa gitna ng siksikan, dumaan ako sa tabi ni Ethan habang siya ay kukuha sana ng inumin. Sa isang mabilis na sandali, habang ang lahat ay abala sa usapan, naramdaman ko ang pagdait ng kanyang daliri sa aking palad. "Kaunti na lang, Isabel. Malapit na tayong matapos. Manatili kang matatag." Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking tainga. Sa gitna ng mundong puno ng mga ahas at kasinungalingan, ang kanyang bulong ang nagsilbing tanging katotohanan na kailangan ko. Ang haplos ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng lakas na tila ba ang lahat ng pagod ko sa pagpapanggap ay nawala sa isang saglit. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na winasak. Isang matandang negosyante, si Don Manuel, na kilala sa kanyang pagiging bastos kapag nakakainom, ang humarang sa aking daan. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasuka. "Oh, ang magandang baliw. Bakit hindi mo ako sayawan?" Sabi nila, ang mga baliw daw ay mas masarap magmahal. Wika niya habang humahalakhak, dahan-dahang hinihila ang aking baywang palapit sa kanya. "Bitawan niyo po ako." Pabulong kong wika, pilit na nananatili sa aking karakter. Ngunit ang takot sa aking mga mata ay totoo. "Huwag kang mahiya, Isabel. Alam ko namang gusto mo rin ito." Patuloy ni Don Manuel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa aking likuran. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ethan. Ang kanyang mga kamao ay naging ngit-ngit at ang kanyang mga mata ay tila naging apoy. Isang hakbang na lang at maaari na niyang sakta ng matanda. Ngunit alam kong kapag ginawa niya iyon, masisira ang aming plano. Malalaman ni Miranda na may ugnayan kami. Malalaman niya na hindi ako baliw. "Mr. Cole, is there something wrong?" Tanong ni Miranda. Napansin ang tensyon sa mukha ni Ethan. Nakatitig si Ethan sa akin at nakatitig din ako sa kanya. Humihingi ng tulong, pero nagmamakaawa na wag siyang kumilos. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Papayagan ba niyang bastusin ako sa harap ng maraming tao para sa plano?
o itataya niya ang lahat para iligtas ako. Ang bawat segundong hawak ng matandang si Don Manuel ang aking braso ay tila lason na humahalo sa aking dugo. Nararamdaman ko ang kalyo sa kanyang mga daliri at ang nakakasukang amoy ng alak at tabako sa kanyang hininga. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong isigaw sa lahat na hindi ako isang laruan. Ngunit nakita ko ang tensyon sa panga ni Ethan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Isang maling galaw niya at ang lahat ng pinaghirapan namin ay maglalaho na parang usok. Don Manuel, ang boses ni Ethan ay bumasag sa maingay na paligid. Malamig at tila may talim ng yelo. Hindi ko akalain na ang mga matatandang negosyante sa Maynila ay ganito nakadesperado pagdating sa atensyon. Ibinababa mo ang antas ng pagtitipong ito. Napatigil si Don Manuel. Ang kanyang halakhak ay biglang naputol. Mr. Cole, nagbibiro lang naman ako. Alam mo naman, ang mga ganitong klase ng babae ay kailangang aliwin. Ang pag-aliw ay iba sa pambabastos. Tugon ni Ethan habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na lumukob sa matanda. Miranda, I thought this was a respectable event. Kung ganito lang din ang mga bisitang nakapaligid sa iyo, baka kailangan kong pag-isipang muli ang aking investment sa kumpanya niyo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Miranda. Mabilis niyang itinulak palayo si Don Manuel at hinawakan ang aking kamay, pero hindi sa paraang mapagmahal, kundi isang mahigpit na babala. Pasensya na, Mr. Cole. Masyado lang nakainom ang ating kaibigan. Isabel, umakyat ka na sa silid mo. Nakakaabala ka na sa mga bisita. Ito na ang pagkakataon. Bago ako tumalikod, mabilis akong kumuha ng isang folder mula sa lamesa kung saan nakalagay ang mga bagong kontrata na kailangang pirmahan ni Miranda. Ito ang folder na inihanda ni Ethan, isang bitag na nakabalot sa pangako ng yaman. Ito, gusto ni Papa. Pirmahan mo raw ito, tita. Wika ko sa aking tulirong boses. Iniaabot ang folder habang pilit na iniiwas ang tingin. Tiningnan ni Miranda ang folder ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang header ng kumpanya ni Ethan Cole, ang kislap ng katakawan ay muling lumitaw sa kanyang mga mata. Mr. Cole, ito na ba ang sinasabi mong investment contract? Tumango si Ethan. Ang kanyang muka ay seryoso. Yes, Miranda. But you have to sign it now. My board of directors is waiting for my signal. It's a multi-billion deal. Isang pirma mo lang at maliligtas na ang bumabagsak mong kumpanya. Dinala kami ni Miranda sa isang sulok ng Silidaklatan. Kasama si Attorney Suarez. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahang binuklat ni Miranda ang mga pahina. Sa ilalim ng mga makapal na legal terms, nakasingit ang isang dokumento, ang pag-amin sa kanyang mga ilegal na transaksyon at ang pagbabalik ng lahat ng shares sa akin. Teka, sambit ni Attorney Suarez, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang huling bahagi ng dokumento. Bakit parang masyadong marami ang mga pahinang ito? Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang aking hininga ay tila tumigil sa lalamunan. Lumingon ako sa portrait ni Papa na nakasabit sa dingding. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Tila ba binubulungan ako ni Papa na huwag matakot. Ang pagkakaugnay ng aking kaluluwa sa taong pinakamamahal ko na nagbibigay sa akin ng lakas na tumayo ng matuwid sa gitna ng mga ahas. It's just the standard clauses for international investors, attorney. Malamig na singit ni Ethan, hindi man lang nagpapakita ng kaba. Or maybe, you're not interested in the billions I'm offering. If that's the case, I can leave right now. No, huwag! Mabilis na sabi ni Miranda, hinablot ang panulat. Dahil sa takot na mawala ang malaking pera, hindi na niya binasa ang huling pahina. Pinirmahan niya ito
Nang mabilis, ang tinta ng pluma ay tila isang hatol na isinulat niya para sa kanyang sarili. Nang makuha ni Ethan ang folder, nagkatinginan kami sa huling pagkakataon. Tagumpay. Nakuha na namin ang pirma na magpapabagsak sa kanya. Ngunit ang ligaya ko ay panandalian lamang. Pag-akyat ko sa aking silid para itago ang recorder at ang notebook ni Papa, napatigil ako sa may pintuan. Ang aking silid ay magulo. Ang mga unan ay nakakalat sa sahig at ang aking mga cabinet ay bukas. Nakatayo si Miranda sa gitna ng silid. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang recorder na ibinigay sa akin ni Ethan. Ang munting liwanag ng device ay tila isang nanunuyang mata sa gitna ng kadiliman. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin, Isabel? Ang boses niya ay tila isang galing sa ilalim ng lupa, puno ng puot. Akala mo ba ay talagang mabibilog mo ang ulo ko sa pagpapanggap mong baliw? Sino ang nagbigay nito sa'yo? Sino ang kasabwat mo? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang kalabog ng pinto sa ibaba at ang sigaw ni Lulu. Sa sandaling iyon, alam ko na ang bitag na aming inihanda ay maaari ring maging bitag na kukuha sa aming buhay. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Isabel? Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong pamamahay gamit ang laruang ito? Ang boses ni Miranda ay tila isang kaskas ng matalim na bakal sa aking pandinig. Ibinato niya ang recorder sa pader at ang tunog ng pagtama niyon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aming plano. Hindi ito nabasag, ngunit ang bawat piraso ng pag-asa ko ay tila sumabog kasabay ng pagbagsak nito sa sahig. Ang aking hininga ay naging mababaw at ang lamig ng aircon sa silid ay tila nanunuot sa aking mga buto. Tila ba inihahanda na ako para sa aking huling hantungan? Tita, makinig ka. Pabulong kong wika, ngunit mabilis akong pinatahimik ng isang malakas na sampal. Ang hapdi sa aking pisngi ay hindi maikukumpara sa hapdi sa aking puso. Tumalsik ang aking mukha sa gilid at naramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Tumingin ako kay Miranda at wala akong nakitang kahit anong bahid ng awa. Ang tanging naroon ay ang purong puot ng isang taong handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Huwag mo akong tawaging tita. Wala akong kamag-anak na traidor. Sigaw niya. Alam ko ang lahat, Isabel. Alam ko na hindi mo iniinom ang mga gamot mo. Alam ko na nakikipagkita ka sa Ethan Cole na yan sa balkonahe. Akala niyo ba ay ganoon ako kauto-uto? Nanigas ang buong katawan ko. Alam niya. Alam niya ang lahat simula pa noong una. Nasaan si Lulu? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang batang iyon, naroon siya sa madilim na bodega sa labas. At kung ayaw mong mabulok siya roon ng walang pagkain at tubig, gagawin mo ang sasabihin ko. Inilabas ni Miranda ang isang maliit na bote ng likidong gamot. Hindi na ito ang mga tableta, kundi isang mas matapang na uri ng sedative. Inumin mo ito. Lahat. Gusto kong makita kang tuluyan ng mawala sa sarili mo. Gusto kong makita ang baliw na Isabel na ipinakita mo sa lahat kanina. Pero sa pagkakataong ito, gagawin natin itong totoo. Hindi. Mangyayari iyan. Pagmamatigas ko. Kahit na ang bawat himaymay ng aking utak ay sumisigaw na sa takot. Ganoon ba? Kinuha ni Miranda ang kanyang cellphone at may pinindot. Mula sa speaker, narinig ko ang mahina at takot na boses ni Lulu. Ate, tulong. Madilim dito, ate. Lulu! Napasigaw ako. Ang aking mga luha ay mabilis na dumaloy sa aking mga pisngi. Ang bawat hagulgol ng aking kapatid ay tila isang kutsilyong humahati sa aking kaluluwa. Inumin mo o hinding-hindi na makakalabas ang batang iyan sa bodega.
Banta ni Miranda, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa akin. Wala akong pagpipilian. Kinuha ko ang bote. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng husto. Tumingin ako sa bintana, sa direksyon ng bodega kung saan alam kong naroon ang kapatid ko. Sa gitna ng aking pagkatalo, pinilit kong palakasin ang aking boses. Nagsimula akong umawit. Isang lalabay na laging kinakanta ni Papa sa amin noong bata pa kami. Matulog na, aking mahal. Huwag matakot sa dilim. Ang aking boses ay basag, pero puno ng pagmamahal. Alam kong naririnig ako ni Lulu. Alam kong sa pamamagitan ng awit na ito, mararamdaman niyang kasama niya ako kahit na magkalayo kami. Nang matapos ang awit, ininom ko ang mapait na likido. Nararamdaman ko ang pagdaloy niyon sa aking lalamunan. Tila isang apoy na unti-unting pumapatay sa aking diwa. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo at ang paligid ay tila umiikot ng mabilis. Biglang tumunog ang cellphone ni Miranda na naiwan sa lamesa. Sa aking nagdidilim na paningin, nakita ko ang screen. Isang hindi kilalang numero, ngunit may pangalang nakasulat sa ilalim. Ama ni Lulu. Napatigil si Miranda, tila natigilan sa nakita. Sino ang tumatawag na yon? Hindi ba't ang ama ni Lulu ay si Papa? Bakit may ibang taong tumatawag na ama ng aking kapatid? Isang lihim na tila mas malalim pa sa aming kinasasadlakan ang biglang lumitaw, ngunit wala na akong lakas para isipin ito. Mag-ingat ka sa impyerno, Isabel. Ang huling narinig kong wika ni Miranda bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Ang huli kong nakita ay ang anino ni Miranda na tumatawa sa ibabaw ko habang ang mundo ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa aking huling hininga bago mawalan ng malay, isa lang ang nasa isip ko. Ethan, iligtas mo ang kapatid ko. Ang bawat paghinga ko ay tila paghatak ng mga bubog sa loob ng aking dibdib. Ang paligid ay amoy gamot, amoy kalinisan na nakakahilo, at ang puting kisame sa itaas ay tila umiikot pa rin. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit ang pakiramdam ko ay tila nakabaon ako sa ilalim ng 1 toneladang semento. Ang sedative na ipinilit ni Miranda ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa aking dila na tila hindi na mawawala kailanman. Isabel, naririnig mo ba ako? Dahan-dahan lang, huwag kang biglang bumangon. Ang boses na yon, malalim, baritono, at puno ng pag-aalala. Naramdaman ko ang isang mainit at malapad na palad na humawak sa aking kamay. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, ang mukha ni Ethan Cole ang tumambad sa akin. Hindi siya mukhang bilyonaryo sa sandaling ito. Magulo ang kanyang buhok, puyat ang kanyang mga mata, at ang kanyang polo ay may mga mantsa ng alikabok at pawis. Si Lulu, nasaan ang kapatid ko? Ang boses ko ay tila isang kaskas ng tuyong dahon, halos hindi marinig. Ligtas siya, Isabel. Kasama siya ng mga tao ko. Nahanap namin siya sa bodega bago pa siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa takot. Bulong ni Ethan at ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa aking noo. Nahanap kita sa sahig ng silid mo. Kung huli lang kami ng ilang minuto, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Ang mga luhang akala ko ay wala na ay muling dumaloy. Ang takot na naramdaman ko sa harap ni Miranda ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang matinding kaginhawaan. Ngunit sa likod niyon, may isang bagay na biglang nagpaigkas sa aking diwa. Ang cellphone ni Miranda, ang pangalang ama ni Lulu. Ethan, may kailangan kang malaman. Pilit kong iniupo ang aking sarili sa kabila ng pagkahilo. May nakita ako sa telepono ni Miranda. May ibang taong tumatawag na ama ni Lulu. Hindi si Papa ang tunay na ama ng kapatid ko. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Ethan. Hindi siya nagulat. Tila may alam siya na hindi ko pa nauunawaan. Alam ko na may itinatago si Miranda, Isabel. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating mahanap ang huling pahina ng notebook ng iyong ama.
Naroon ang lahat ng sagot. Bago pa kami makapagpatuloy sa pag-uusap, bumukas ang pinto ng silid sa ospital. Pumasok si Lola Rosa, ang matandang budya na nag-alaga sa akin simula nung bata pa ako. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod sa bigat ng lihim na kanyang daladala sa loob ng maraming taon. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang pirasong papel na halatang punit mula sa isang notebook. Isabel, anak, patawarin mo ako. Hagulgol ni Lola Rosa habang lumalapit sa aking higaan. Natakot ako. Natakot ako na baka patayin din nila ako tulad ng ginawa nila kay Don Enrique. Itinago ko ito para protektahan ka. Ang pagkakita sa huling piraso ng puzzle na magpababagsak sa reyna ng mga kasinungalingan. Kinuha ko ang papel mula kay Lola Rosa. Sa sulat kamay ni Papa na halatang nagmamadali, nakasulat ang katotohanang bumasag sa aking mundo. Alam ko na ang lahat, Miranda. Alam ko na si Lulu ay hindi ko anak, kundi anak ng lalaking kasabwat mo sa pagnanakaw sa akin. Tinangka mo akong lasunin, ngunit ang testamento ko ay nakatago sa isang lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Ang lahat ng yaman ng mga Cole ay mapupunta lamang kay Isabel. Kayo ni Lulu ay aalis sa buhay namin nang walang kahit isang sentimo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ay tila isang malakas na hampas ng alon. Si Lulu, ang batang itinuring kong tunay na kapatid, ang batang inalayan ko ng buhay, ay bunga pala ng pagtataksil. Ngunit habang tinitingnan ko ang larawan ni Lulu sa aking isipan, wala akong naramdamang galit sa bata. Ang tanging naroon ay ang awa at ang masidhing kagustuhang iligtas siya mula sa masamang impluwensya ni Miranda. Hindi alam ni Lulu ang tungkol dito. Pabulong kong wika, tinitingnan si Ethan. Walang kasalanan ng bata. Alam ko, Isabel, at iyan ang gagamitin nating sandata. Sagot ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay naging matalas na tila isang mangangaso. Miranda is desperate. She thinks she won. But we have the DNA evidence and your father's final will. Bukas, sa harap ng board of directors, tatapusin natin ang kanyang kaharian. Naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang sedative ay wala na sa aking sistema. Napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay tila naging kristal na bubuo sa aking baluti. Miranda, pagbanggit ko sa kanyang pangalan, ang boses ko ay wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Oras na para bayaran mo ang bawat patak ng dugo at luha na kinuha mo sa pamilya ko. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Ethan. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Ano? Paanong nangyari iyon? Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Isabel, nakatakas si Miranda mula sa mansyon at dala niya ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Papunta siya sa paliparan. Napatayo ako mula sa kama, hindi inaalintana ang dextrose na nakakabit sa aking kamay. Hindi niya tayo matatakasan, Ethan. Hindi sa pagkakataong ito. Pirmahan niyo na ang mga papeles. Ngayon din, wala na tayong oras. Ang kumpanyang ito ay akin na at wala nang makakapigil sa pag-alis ko. Ang boses ni Miranda ay umaaling-awngaw sa loob ng malaking boardroom ng Cole Investments. Mula sa labas ng pintuan, nararamdaman ko ang tensyon na tila isang makapal na usok. Naroon ang mga board of directors, nalilito at takot sa ilalim ng matalas na titig ni Attorney Suarez. Hawak ni Miranda ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng pondo sa isang offshore account. Handa na siyang lumipad palabas ng bansa pagkatapos nito. Ngunit hindi niya alam na ang pintong ito ay hindi na magiging daan para sa kanyang kalayaan, kundi magiging pintuan ng kanyang sariling bilangguan. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala sa katahimikan. Sa aking pagpasok, ang lahat ay napalingon.
Nakasuot ako ng isang simpleng itim na terno. Maayos ang aking buhok at ang aking mga mata ay wala ng bahid ng baliw na Isabel na kinagiliwan nilang hiyain. Ang tindig ko ay tuwid, tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Isabel, paano? Paano ka nakalabas sa ospital? Ang boses ni Miranda ay naging isang matinis na bulong. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang katotohanan ang nagpalabas sa akin, Miranda. Malamig kong sagot. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang pagbilang ng kanyang mga kasalanan. Akala mo ba ay sapat na ang mga lason at kasinungalingan mo para ibaon ako sa limot? Ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko ay dugo ni Enrique Cole at ang mga Cole ay hindi sumusuko sa mga ahas na tulad mo. Guards! Ilabas ang babaeng ito. She's having a mental breakdown again. Sigaw ni Miranda. Ngunit walang gwardiyang lumapit. Sa halip, pumasok si Ethan Cole sa likuran ko, kasama ang Chief of Police at isang grupo ng mga investigador. Ang tanging ilalabas dito, Miranda, ay ikaw. Wika ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Narito ang audio recordings ng pag-amin mo sa pagnanakaw ng pondo, ang DNA test na nagpapatunay sa panloloko mo sa pamilyang Cole at ang pinakamahalaga, ang huling testamento ni Don Enrique na itinago mo. Inilabas ni Ethan ang folder na naglalaman ng huling pahina mula sa notebook ni Papa. Nang makita ito ni Attorney Suarez, ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Ang peklat sa kanyang leeg ay tila naging isang marka ng kahihiyan. I can explain. Si Miranda ang may utos ng lahat. Siya ang nagplano ng aksidente ni Don Enrique. Mabilis na sigaw ni Attorney Suarez, tumalikod sa kanyang kasabwat dahil sa takot na mabulok sa kulungan. Traidor! Sigaw ni Miranda. Susunggaban sana niya ang abogado nang pigilan siya ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling perlas ay napigtas at nagkalat sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng bawat butil ay tila ang pagkadurog ng kanyang huwad na kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Lulu na dinala ni Lola Rosa sa pinto. Nakatingin ang bata sa kanyang ina na kasalukuyang pinupusasan. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at sakit. Lumapit ako kay Lulu at maingat na itinapat ang aking palad sa kanyang mga mata. Tinatakpan ang kanyang paningin. Huwag kang tumingin, Lulu. Bulong ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng pagmamahal. Tapos na ang masamang panaginip. Simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Dinarama ang kanyang munting panginginig. Kahit hindi kami magkadugo, ang pagmamahal ko sa kanya ay totoo. Hinding-hindi ko siya itatapon sa ampunan tulad ng banta ni Miranda. Siya ang huling habilin ni Papa na kailangan kong protektahan. Isinusumpa kita, Isabel. Hinding-hindi ka magiging masaya. Ang huling sigaw ni Miranda habang kinakaladkad siya palabas ng boardroom. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot. Tila isang demonyong ayaw tanggapin ang pagkatalo. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ni Miranda, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Tumingin ako kay Ethan. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking balikat. Ang init ng kanyang kamay ay tila nagsasabing maaari na akong huminga ng malalim. Ang laban ay tapos na. Nagawa mo, Isabel. Bulong niya. Tumingin ako sa portrait ni Papa sa dulo ng silid. Tila nakita ko ang isang munting ng ngiti sa kanyang mga labi. Nabawi ko na ang lahat, ang yaman, ang dangal, at ang kinabukasan ng aking kapatid. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang sulat na iniabot sa akin ni Ethan. Isang lumang sobre na may sulat kamay ni Papa na ang nakalagay ay pangalan ni Ethan Cole. Para saan ito? Tanong ko. Iyan ang huling lihim na kailangang malaman ng ating mga puso. Sagot ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay may halong misteryo at lungkot.
Anong lihim ang itinatago ni Papa para kay Ethan? At ano ang magiging epekto nito sa aming bagong simula? Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha sa umagang ito ay tila kakaiba. Hindi na ito ang sikat ng araw na nagpapaalala sa akin ng mga oras na kailangan kong uminom ng gamot para makatulog. Ito ay isang liwanag na nagbibigay ng init sa aking balat at pag-asa sa aking puso. Wala na ang amoy ng alikabok at lason sa mansyong ito. Sa halip, ang hangin ay amoy sariwang sampagwita at bagong timplang kape. Tila nililinis ang bawat sulok ng aming tahanan mula sa masasamang alaalang iniwan ni Miranda. Nakaupo ako sa malaking mesa ni Papa sa loob ng kanyang study room. Dahan-dahan kong hinaplos ang makinis na kahoy ng mesa, dinarama ang bawat ukit at linya niyon. Ang sandali ng ganap na pagbawi. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking pagkatao. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Malakas na ako. Malaya na ako. Ate, tingnan mo. Nakatanim na tayo ng mga bagong rosas sa hardin. Pumasok si Lulu sa silid. Ang kanyang mga pisngi ay mapulado dahil sa paglalaro sa labas. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang maliwanag na dilaw na bestido at ang kanyang tawa ay tila isang musikang nagpapagaling sa lahat ng sugat ng aking kaluluwa. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Kahit alam ko na ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Siya ang aking kapatid, sa puso man o sa diwa. Napakaganda, Lulu. Katulad mo, nakangiti kong wika. Simula ngayon, ang hardin na yon ay magiging puno ng kulay, hindi na ng dilim. Isang mahinang katok ang naririnig ko mula sa pinto. Nakatayo roon si Ethan Cole. Nakasuot siya ng isang asul na polo. Nakatupi ang mga manggas hanggang siko at may dalang isang maliit na basket ng mga prutas. Sa likod ng kanyang seryosong mukha, may isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya. Masyado ba akong maaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa aking pandinig. Ethan, tuloy ka. Sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba na biglang sumulpot sa aking dibdib. Ipinasyal ko si Lulu kay Lola Rosa sa kusina para maiwan kaming mag-isa ni Ethan. Inilabas ko ang lumang sobre na ibinigay niya sa akin noong isang araw. Ang huling liham ni Papa para sa kanya. Sabay naming binuksan ang sobre at ang sulat kamay ni Papa ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Dear Ethan, simula ng sulat. Alam kong kapag nababasa mo ito, wala na ako sa mundong ito. Alam ko rin ang lahat ng ginawa ng pamilya mo para protektahan ang mga negosyo ko noong nag-uumpisa pa lang ako. Pero higit sa lahat, alam ko ang integridad mo. Nakita ko ang paghahanap mo ng katarungan para sa kapatid mo. Ethan, ang hiling ko lang ay huwag mong hayaang mag-isa ang anak kong si Isabel. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kailangan niya ng isang taong tunay na makakakita sa kanyang liwanag. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang aking mga mata ay muling napuno ng luha. Alam ni Papa na darating ang oras na kakailanganin ko ng tulong at ipinagkatiwala niya ang aking kaligtasan sa taong ito. Tumingin ako kay Ethan at nakita kong basa rin ang kanyang mga mata. Ngayon alam mo na, Isabel, hindi lang ito tungkol sa pagnanais kong iligtas ka. Ito ay isang pangakong matagal nang nakatadhana. Salamat, Ethan. Salamat sa lahat. Pabulong kong wika. Pero gusto kong malaman mo na ang pagbangon ko ay hindi lang dahil sa tulong mo. Pinili kong bumangon para sa sarili ko at para kay Lulu. Ngumiti si Ethan, isang tunay at tapat na ngiti. Iyon ang dahilan kung bakit hanga ako sa iyo, Isabel. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Kailangan mo lang ng kasama sa paglalakbay. Sa hapong yon, opisyal naming inilunsad ang Sikat ng Araw Foundation sa harap ng media. Inanunsyo ko na ang isang malaking bahagi ng yaman ng mga Cole ay mapupunta sa pagpapatayo ng mga sentro
para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at mga kababaihang nais muling simulan ang kanilang buhay. Sa bawat salitang binitawan ko sa harap ng mikropono, nararamdaman ko ang bigat na nawawala sa aking mga balikat. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, tumingin ako sa malayo. Nakita ko si Ethan na nakatayo sa gilid, nakangiti sa akin ng may pagmamalaki. Wala man kaming engranding kasal o mga mabulaklak na pangako. Ang paggalang at pag-unawa sa pagitan namin ay sapat na para sa isang bagong simula. Ngunit bago matapos ang araw, isang lihim na mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang mensahe mula sa loob ng kulungan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Isabel? Ang laro ay nagsisimula pa lang. Nanginig ang aking kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Hinawakan ko ang aking cellphone nang mahigpit at tiningnan ang papalubog na araw. Kahit anong banta, kahit anong dilim pa ang dumating, handa na akong harapin ito. Dahil ang reynang muling isinilang ay hindi na muling magpapaapi sa anino ng nakaraan. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa malamig na semento ng pasilyong ito ay tila isang paalaala ng bigat na nais ko nang iwanan. Amoy kalawang, amoy luma, at puno ng pighati ang paligid ng pambansang bilangguan. Hindi ito ang marangyang Forbes Park. Dito, walang puwang ang mga perlas at seda. Dito, ang bawat hininga ay may halong pagsisisi at galit. Sigurado ka ba rito, Isabel? Maari naman nating pabayaan na lang siya roon. Marahang tanong ni Ethan habang nakasabay sa aking paglalakad. Hinawakan niya ang aking siko, isang simpleng galaw na nagbibigay sa akin ng lakas na hindi matutumbasan ng anumang yaman. Kailangan ko itong gawin, Ethan, para kay Papa, para kay Lulu, at higit sa lahat, para sa aking sarili. Hindi ako magiging ganap na malaya hanggat may isang bahagi ng puso ko na natatakot pa rin sa kanya. Tugon ko, ang aking boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Nang makarating kami sa visiting area, tumambad sa akin ang isang babaeng halos hindi ko na makilala. Si Miranda. Wala na ang kanyang maayos na buhok at mamahaling makeup. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at tuyot. At ang kanyang mga mata ay lumubog na sa gitna ng kanyang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang panghihina, naroon pa rin ang apoy ng puot na tila ayaw mamatay. Nandito ka na naman para pagtawanan ako? Ang boses niya ay naging isang matinis na bulong, puno ng lason. O baka naman nakokonsensya ka dahil ninakawan mo ako ng buhay? Umupo ako sa tapat niya. Isang makapal na salamin lamang ang naghihiwalay sa amin. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Hindi ako nandito para manakit, Miranda. Nandito ako para sabihin sa'yo na tapos na ang laro. Hindi mo na ako matatakot gamit ang mga mensahe mo. Ang bawat salita mo ay wala ng kapangyarihan sa akin. Humalakhak si Miranda. Isang tawang tila kaskas ng tuyong dahon sa semento. Akala mo lang yon. Alam mo na ang totoo tungkol kay Lulu, di ba? Nabunga siya ng kataksilan na hindi siya isang kole. Isang araw, malalaman din ng batang iyon na ang ate niyang mahal na mahal ay hindi niya totoong kadugo. Titingnan natin kung paano kanya kasusuklaman. Sa halip na manginig o umiyak, dahan-dahan akong ngumiti. Doon ka nagkakamali, Miranda. Ang pagiging pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo. Ang pagmamahal ko kay Lulu ay pinagtibay ng mga luhang pinagsaluhan namin sa bahay na yon. Hindi mo siya kailanman naging anak dahil ang tanging mahal mo ay ayaw mamamalo ay ang iyong sarili. Pero sa akin, siya ay kapatid, siya ay pamilya at hinding-hindi ko siya bibitawan. E nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang natalo sa gitna ng kanyang sariling laro. Ang huling sandata na inaakala niyang wawasak sa akin ay naging isang kalasag na lalong nagpatibay sa aking pagkatao. Mabulok ka rito kasama ang mga kasinungalingan mo, Miranda. Huling wika ko bago ako tumayo.
Ipinapatawad ko na ang lahat ng ginawa mo sa akin, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Habang naglalakad ako palabas ng bilangguan, naramdaman ko ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadaling sumilong. Hinayaan ko ang bawat patak ng tubig na humalik sa aking mukha. Tila nililinis ang huling bakas ng lason sa aking sistema. Naramdaman ko ang isang payong na lumukob sa akin. Si Ethan. Hindi siya nagsalita. Tumabi lang siya sa akin. Ang kanyang balikat ay nakadikit sa akin. Nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na ulan. Tapos na ba? Tanong na niya. Oo, Ethan. Tapos na. Sagot ko habang nakatingala sa langit. Kahit madilim ang ulap, alam kong sa likod nito ay naroon ang sikat ng araw na hinding-hindi na muling mawawala. Umuwi kaming magkasama sa aming tahanan. Pagdating namin, sinalubong kami ni Lulu na tumatakbo. Dala ang isang drawing ng aming pamilya, isang larawan kung saan naroon kami ni Ethan, si Lulu at si Lola Rosa. Sa drawing na yon, lahat kami ay nakangiti sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Yinakap ko ng mahigpit ang aking kapatid. Dinarama ang kanyang munting tibok ng puso. Handa na ako sa bukas. Handa na ako sa buhay na hindi na kailangang magtago sa anino. Ang sikat ng araw ay hindi na lang isang pangalan ng foundation. Ito na ang katotohanan ng aking bagong buhay. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa malamig na semento ng pasilyong ito ay tila isang paalaala ng bigat na nais ko nang iwanan. Amoy kalawang, amoy luma, at puno ng pighati ang paligid ng pambansang bilangguan. Hindi ito ang marangyang Forbes Park. Dito, walang puwang ang mga perlas at seda. Dito, ang bawat hininga ay may halong pagsisisi at galit. Sigurado ka ba rito, Isabel? Maaari naman nating pabayaan na lang siya roon. Marahang tanong ni Ethan habang nakasabay sa aking paglalakad. Hinawakan niya ang aking siko. Isang simpleng galaw na nagbibigay sa akin ng lakas na hindi matutumbasan ng anumang yaman. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Kailangan ko itong gawin, Ethan. Para kay Papa, para kay Lulu, at higit sa lahat, para sa aking sarili. Hindi ako magiging ganap na malaya hanggat may isang bahagi ng puso ko na natatakot pa rin sa kanya. Tugon ko, ang aking boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Nang makarating kami sa visiting area, tumambad sa akin ang isang babaeng halos hindi ko na makilala. Si Miranda. Wala na ang kanyang maayos na buhok at mamahaling makeup. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at tuyot, at ang kanyang mga mata ay lumubog na sa gitna ng kanyang mukha. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, na tila isang malupit na biro kumpara sa mga mamahaling damit na dati niyang ipinagmamalaki. Ngunit sa likod ng kanyang panghihina, naroon pa rin ang apoy ng puot sa kanyang mga mata. Nandito ka na naman para pagtawanan ako? Ang boses niya ay naging isang matinis na bulong, puno ng lason. O baka naman nakokonsensya ka dahil ninakawan mo ako ng buhay. Umupo ako sa tapat niya. Isang makapal na salamin lamang ang naghihiwalay sa amin. Tiningnan ko siya ng diretso, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Hindi ako nandito para manakit, Miranda. Nandito ako para sabihin sa iyo na tapos na ang laro. Ibinenta na namin ang lahat ng kagamitang binili mo gamit ang pera ni Papa. Ang bawat sentimo niyon ay inilaan ko na sa foundation para sa mga batang inabuso. Humalakak si Miranda, isang tawang tila kaskas ng tuyong dahon sa semento. Akala mo lang yon. Alam mo na ang totoo tungkol kay Lulu, di ba? Nabunga siya ng kataksila? Na hindi siya isang kole? Isang araw, malalaman din ng batang iyon na ang atin niyang mahal na mahal ay hindi niya totoong kadugo. Titingnan natin kung paano kanya kasusuklaman. Sa halip na manginig o umiyak, dahan-dahan akong ngumiti.
Doon ka nagkakamali, Miranda. Ang pagiging pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo. Ang pagmamahal ko kay Lulu ay pinagtibay ng mga luhang pinagsaluhan namin sa bahay na yon. Hindi mo siya kailanman naging anak dahil ang tanging mahal mo ay ang iyong sarili. Pero sa akin, siya ay kapatid, siya ay pamilya, at hinding-hindi ko siya bibitawan. Pinalitan ko na ang kanyang apelyido. Cole na siya ngayon, sa pangalan at sa puso. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang natalo sa gitna ng kanyang sariling laro. Ang huling sandata na inaakala niyang wawasak sa akin ay naging isang kalasag na lalong nagpatibay sa aking pagkatao. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit wala nang salitang lumabas. Mabulok ka rito kasama ang mga kasinungalingan mo, Miranda. Huling wika ko bago ako tumayo. Ipinapatawad ko na ang lahat ng ginawa mo sa akin, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Huwag mo na akong tatawagan, at huwag mo na kaming gambalain. Patay ka na sa buhay namin. Habang naglalakad ako palabas ng bilangguan, naramdaman ko ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa bubong ng pasilyo ay tila isang ritual ng paglilinis. Hindi ako nagmadaling sumilong. Hinayaan ko ang malamig na hangin na humalik sa aking mukha. Tila nililinis ang huling bakas ng lason sa aking sistema. Naramdaman ko ang isang payong na lumukob sa akin. Si Ethan. Hindi siya nagsalita. Tumabi lang siya sa akin. Ang kanyang balikat ay nakadikit sa akin. Nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na ulan. Isang tahimik na pangako na kahit anong bagyo pa ang dumating, may isang taong laging magsisilbing silong ko. Tapos na ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Oo, Ethan. Tapos na. Sagot ko habang nakatingala sa langit. Kahit madilim ang ulap, alam kong sa likod nito ay naroon ang sikat ng araw na hinding-hindi na muling mawawala. Pagbalik namin sa kumpanya, tumayo ako sa harap ng lahat ng empleyado. Wala na ang takot. Inanunsyo ko ang aking mga plano para sa hinaharap. Isang pamumuno na puno ng integridad at malasakit. Ang mga katangiang itinuro sa akin ni Papa. Habang nagpapalakpakan sila, naramdaman ko ang pagdaloy ng panibagong lakas. Ang Isabel na dating biktima ay wala na. Ang Isabel na nakatayo ngayon ay isang babaeng isinilang mula sa abo ng pagtataksil, mas matatag, mas matapang, at handang yakapin ang bukas. Sa bawat tibok ng aking puso, naririnig ko ang bulong ni Papa. Proud ako sa iyo, anak, at sa unang pagkakataon, naniwala ako. Isang taon na ang lumipas. Ang bawat pahina ng kalendaryo na aking binuklat ay tila isang hakbang palayo sa madilim na pasilyo ng aking nakaraan. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay unti-unting pinipintahan ng kulay kahel at lila ng papalubog na araw. Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang simoy ng hangin ay tila isang haplos na nagpapapaalala sa akin na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Wala na ang amoy ng gamot na dati ay bumabalot sa aking katawan. Wala na ang takot na baka sa bawat pagpikit ko ay may ahas na tutuklaw sa aking katinuan. Suot ko ang isang malambot na bestidong gawa sa purong puting linen at ang aking mga paa ay malayang nakadapo sa mainit at pinong buhangin. Ate Isabel, tingnan mo, ang laki ng kastilyong ginawa namin ni Kuya Ethan. Lumingon ako at isang matamis na ngangiti ang sumilay sa aking mga labi. Si Lulu, na ngayon ay mas malusog at puno ng buhay, ay masayang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw at ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso, napalitan na ito ng mga bakas ng masasayang laro. Sa tabi niya, nakatayo si Ethan. Nakatupi ang kanyang pantalon at ang kanyang polo ay bahagyang basa
ng tubig dagat. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang mundong puno ng respeto at pagmamahal. Hindi siya ang knight in shining armor na sumagip sa akin sa gitna ng kundi siya ang taong nag-abot sa akin ng sulo upang ako mismo ang magliyab ng sarili kong landas. "You look beautiful, Isabel." Marahang wika ni Ethan habang lumalapit sa akin. Ang kanyang boses ay tila isang malalim at payapang kanta sa gitna ng ingay ng mga alon. "Salamat, Ethan. Salamat dahil hindi ka bumitaw." Tugon ko. Ang aking boses ay puno ng katapatan. Ang sandali kung saan ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ni Miranda, at ang pangungulila kay Papa ay nahanap ang kanilang dulo sa kapayapaang ito. Ang sikat ng Araw Foundation ay isa na sa pinakamalaking institusyon na tumutulong sa mga batang biktima ng karahasan. Ang kumpanya ni Papa ay mas matatag kaysa dati. Hindi dahil sa sakim na ambisyon, kundi dahil sa serbisyong may integridad. Dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay sumingit sa pagitan ng aking mga daliri. Isang paghawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagpapalaya. Ipinahinga ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Dinarama ang kanyang hininga na sumasabay sa ritmo ng dagat. Walang engranding pangako ng kasal sa gabing ito. Walang mabulaklak na salita, kundi isang tahimik na pag-unawa na ang aming mga puso ay magkasama sa bawat sikat ng araw na darating. "Isabel," bulong niya, ang kanyang labi ay malapit sa aking buhok. "Ano ang iniisip mo?" Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila naghahalikan. Iniisip ko na tama si Papa. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa mabilis na paraan. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na gabi para lang makita ang totoong liwanag. Narinig ko ang mahinang paghampas ng tubig sa pampang, tila isang ritual ng pagbibinyag sa aming bagong buhay. Ang bawat alaala ni Miranda at ng kanyang mga kasamaan ay tila mga bakas sa buhangin na unti-unting nilalamon ng dagat hanggang sa wala nang matira. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, niyakap ko ng mahigpit ang aking sarili. Ang babaeng isinilang mula sa abo. Ang babaeng hindi na muling magpapaapi. Ang babaeng natutong magpatawad para sa sarili niyang katahimikan. Ako si Isabel Cole. Dati ay isang biktima. Ngayon ay isang reyna ng sarili kong tadhana. Ang bagyo ay tapos na. At sa harap ko ay ang isang malawak at payapang karagatan ng pag-asa. Ang sikat ng araw ay narito na at hinding-hindi na ito muling lulubog sa aking buhay.